Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Nakatitig si Althea sa salamin, sa kanyang sarili, pero ang tanging nakikita niya ay ang malaking mansa ng chocolate milk sa puting-puti niyang blouse. Ang kaisa-isang disenteng blouse niya para sa pinaka-importanteng job interview ng buhay niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura, mas malamig pa sa aircon ng bus na sasakyan niya mamaya papuntang IS. Para itong isang kamay na humigpit sa kanyang puso. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon niyang makaahon sa pagkakabaon sa utang, ang pagkakataong maibigay kay Liam ang buhay na nararapat para dito. At ngayon, sinisira ito ng isang maliit, walang malay, pero napakamapaminsalang mansa. Mommy, okay ka lang po? Napalingon siya sa boses ng kanyang 6 na taong gulang na anghel. Si Liam, na may bigote pa ng tsokolate sa ibabaw ng labi, nakatingala sa kanya ng may pag-aalala. Sa isang iglap, ang lahat ng inis at pagkadismaya ni Althea ay natunaw. Lumuhod siya para magpantay sila ng anak. Okay lang si Mommy, anak, sabi niya, pinipilit umiti habang pinupunasan ng daliri ang bibig ni Liam. Naaksidente lang. Halika na, baka malate ka pa sa school. Ang sumunod na 10 minuto ay isang eksena ng organisadong kaguluhan. Habang mabilis na nagbibihis si Liam, naghalungkat si Althea sa kanyang aparador, naghahanap ng kahit anong pwedeng ipamalit. Nakahanap siya ng isang kulay abo na blouse. Hindi ito kasing formal ng puti, pero wala na siyang oras. Isinuot niya ito, sinuklay ang buhok sa paraang disente na, at hinablot ang kanyang bag at ang folder na naglalaman ng kanyang resume. Anak, kiss kay Mommy, sigaw niya habang isinasara ang pinto. Mabilis na hinalikan ni Liam ang pisngi niya bago sila sabay na bumaba ng kanilang maliit na apartment. Inihatid niya ito sa tricycle na magdadala sa bata sa eskwela, humalik ulit at nagpaalam. I love you, Mommy. Good luck po. Ang mga salitang iyon ang naging gasolina niya. Habang nakikipagsiksikan sa loob ng bus, yakap-yakap niya ang folder sa kanyang dibdib. Para kay Liam. Lahat ng ito ay para kay Liam. Pagbaba niya sa Bonifacio Global City, pakiramdam niya ay lumipat siya sa ibang mundo. Ang matatayog na gusali na gawa sa salamin at bakal ay tila mga higanteng nakatingin sa kanya mula sa itaas, walang pakialam. Malamig ang simoy ng hangin, malinis ang mga kalsada. Malayong malayo sa pamilyar na gulo at ingay ng Quezon City. Nahanap niya ang gusali ng Stellar Creations Events. Mula pa lang sa lobby, alam na niyang hindi siya kabilang dito. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, ang mga receptionist ay mukhang mga modelo, at ang hangin ay amoy mamahaling pabango at pera. Good morning, ma'am. How may I help you? Tanong ng isang babae sa kanya. May interview ako kay Emer De Luca, sagot ni Althea, pilit na pinatatatag ang boses. Pinaupo siya sa isang malambot na sofa sa waiting area. Bawat segundong lumilipas, lalong lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Ito na ang pinakamalaking kumpanyang inaplayan niya. Isang event company na para lang sa mga mayayaman at sikat. At siya, isang ina na 6 na taon na wala sa mundo ng korporasyon, ay susubukang pumasok dito. Lila Alde Reyes? Emer De Luca will see you now. Tumayo siya, pinagpagan ang palda na hindi naman madumi, at sumunod sa assistant. Ang opisina ng CEO ay nasa pinakatuktok ng gusali, na may tanawin ng buong syudad. Pero hindi ang tanawin ang nakakuha ng atensyon niya. Kundi ang lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy. Si Marco De Luca ay eksakto sa mga litratong nakita niya online, pero mas matindi ang dating sa personal. Matangkad, matipuno ang katawan sa ilalim ng kanyang mamahaling suit, at may mukhang tila nililok ng isang henyo. Pero ang mga mata niya, iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Althea. Malamig. Walang emosyon. Tila tumatagos ang tingin sa kanya, sinusuri ang bawat kapintasan niya. Umupo si Althea sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundong nakatingin sa kanya ang lalaki. Inilagay niya ang kanyang folder sa ibabaw ng makintab na mesa, pero hindi man lang ito tinapunan ng tingin ni Marco. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako sa kanya. So, Alde Reyes, panimula nito, kinuha ang resume na ipinasa na pala ng assistant sa mesa niya. You have an impressive record. Cum laude, business ad. You were a rising star at your previous company. Tumango lang si Althea. Alam niya kung saan papunta ang usapang ito. Ibinaba ni Marco ang resume at ipinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa.
Sumandal ito sa kanyang silya, at ang simpleng kilos na yon ay nagmistulang paghatol. And then, nothing. I see gap here, sabi nito, tinapik ng isang daliri ang papel. 6 years. Mahabang panahon yon, Reyes. Ano ang ginawa mo sa loob ng 6 na taon? Ang tanong ay direkta. Brutal sa pagiging prangka nito. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis. Ang tono nito ay hindi nagtatanong, nang husga ito. Tila ba ang 6 na taon na iyon ay isang malaking kasalanan? Huminga siya ng malalim, ipinapaalala sa sarili kung bakit siya nandito. Para kay Liam. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hahayaan niyang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang malamig na tingin ni Marco. I became a mother, sir, sagot niya matatag at malinaw. A full-time, hands-on, single mother. I was managing the most important, most demanding project of our life. Walang katumbas na sahod, walang sick leave, at walang holiday. It required budget management on shoestring, 24 paghahati 7 crisis resolution, logistics planning, and motivating a very small, very demanding client. Enroy son. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marco De Luca ay hindi kumukurap. Pinag-aaralan siya nito, sinusuri ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Inaasahan ni Althea na makakita ng kahit anong reaksyon, pagkainis, pagkaaliw, kahit ano. Pero wala. Ang mukha nito ay nanatiling isang blangkong maskara. Is that so? Sabi lang nito bago tumayo. Thank you for your time, Inma Reyes. We'll let you know. Ganoon lang. Tapos na. Pakiramdam ni Althea ay para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayalong tubig. Tumayo siya, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad habang kinakamayan ang lalaki. Ang kamay nito ay mainit at matigas, isang matinding kaibahan sa lamig ng pakikitungo nito. Thank you for the opportunity, sir, sabi niya. Hindi ito sumagot. Tumalikod na ito at tumingin sa malawak na bintana, tila ba isa na lang siyang abala na sa wakas ay nakaalis na. Habang naglalakad si Althea palabas ng gusali, palabas sa mundo ng iis, ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay napalitan ng pagsisisi. Bakit ko sinabi yon? Dapat nagpakumbaba na lang ako. Dapat nagsinungaling na lang ako. Sumakay siya ng bus pabalik sa Quezon City. Ang kaninang pag-asa ay naging abo na. Sabi na nga ba? Walang lugar ang isang tulad niya sa isang mundong tulad ng kay Marco De Luca. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Gumuho na naman ang mundo niya. Paano na si Liam? Paano na ang mga bayarin? Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Balak niya sanang huwag sagutin, pero may nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Hello, good afternoon. Is this Ilma Althea Reyes? Tanong ng isang masiglang boses ng babae sa kabilang linya. Yes, speaking. Hi. I'm calling from the AR Department of Stellar Creations Events. Napaupo ng tuwid si Althea. Ito na siguro ang formal na pag-reject sa kanya. Congratulations, Ilma Reyes, masayang sabi ng babae. We'd like to formally offer you the position of project manager. Nemer De Luca was very impressed. Can you start on Monday? Nabitawan ni Althea ang hawak niyang folder. Kumalat ang mga papel sa sahig ng bus. Hindi siya makapagsalita. Maan? Nariyan pa po ba kayo? Sandali eh. Bulong ni Althea, hindi makapaniwala sa narinig. Pipakiulit nga po. We're offering you the job, Ilma Reyes, ulit ng babae, medyo natatawa. Welcome to Stellar Creations. Pagkatapos ng tawag, tulala si Althea. Nakatingin lang siya sa bintana ng bus, sa mga gusali at sasakyang mabilis na dumaraan, pero hindi niya ito nakikita. Iisang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Bakit? Bakit siya kinuha ng isang lalaking malinaw na kinamumuhian siya mula pa lang sa unang tingin? Anong laro ang nilalaro ni Marco De Luca? At bakit pakiramdam niya, hindi ito isang biyaya, kundi simula ng isang mas malaking problema? Bago pa man tumunog ang kanyang alarm, gising na si Marco. Sanay na siyang magising sa katahimikan ng madaling araw, sa kadiliman ng kanyang silid.
At sanay na rin siyang ang unang mararamdaman pagkagising ay ang lamig. Ang lamig na nagmumula sa espasyong katabi niya sa malawak na kama. Automatikong gumapang ang kanyang kamay sa kabilang bahagi ng kutson. Walang laman. Gaya ng dati. Bumangon siya. Ang kanyang penthouse unit sa GEC ay isang testamento ng kanyang tagumpay. Malawak, moderno, at may mga bintanang mula sahig hanggang kisam na nagpapakita ng syudad na nagsisimula palang magising. Ngunit para kay Marco, ang lahat ng ito ay kulungan. Isang magandang kulungan na puno ng mga multo ng nakaraan. Napabuntong hininga siya at tiningnan ang relos. 5:15 yan, oras na para maging ibang tao. Oras na para maging daddy. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng katabing kwarto. Sa loob, sa isang kama na napapalibutan ng mga unan na hugis bituin at buwan, mahimbing na natutulog ang kanyang mundo. Si Sofia. Ngumiti si Marco, isang tunay at pagod na ngiti. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang 7 taong gulang na anak. Ito ang kanyang liwanag. Ang kanyang dahilan para bumangon sa bawat umaga. Sa kusina, ipinaghanda niya ng almusal ang anak. Pancakes na hinugis niyang Mickey Mouse. Paborito ni Sofia. Habang nagluluto, ang isip niya ay lumilipad. Sa trabaho, sa mga problema, sa mga alaala. Good morning, Daddy. Nilingon niya ang munting boses na yon. Nakatayo na si Sofia sa may pintuan ng kusina, kinukusot ang mga mata. Good morning, Princess, bati ni Marco, pinipilit pasiglahin ang boses. Ready for your favorite breakfast. Nagliwanag ang mukha ni Sofia. Pancakes. Habang kumakain sila, pinanood ni Marco ang anak. Ang bawat ngiti, bawat tawa ni Sofia ay parang tinik na tumutusok sa puso niya. She looked so much like her mother. Annalyn. Pagkatapos ihatid si Sofia sa school bus, nagbago na naman ang anyo ni Marco. Pagsakay niya sa kanyang kotse, pagsapit niya sa opisina, isa na siyang ibang tao. Siya na si Emmer De Luca. Ang CEO. Ang boss. Ang taong walang panahon sa kahinaan. Sa kanyang opisina, umupo siya sa kanyang silya, at unang tiningnan ang bagay na palagi niyang tinitingnan tuwing umaga. Isang silver na picture frame sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha ni Annalyn ang sumalubong sa kanya. Masaya, puno ng buhay. Kinuha niya ang litrato, hinaplos ng hinlalaki ang salamin. Kung sana hindi ako napagod nung araw na yon. Kung sana ako na lang. Ang mga salitang iyon ay isang dasal na paulit-ulit niyang binubulong sa kanyang isipan sa loob ng 3 taon. Ang bigat ng pagsisisi ay isang bagay na hindi kailanman nawala. Kaya ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Ang trabaho ang kanyang pagtakas. Ang tagumpay ang kanyang penitensya. Ibinalik niya ang litrato sa mesa at saka napatingin sa folder na nasa ibabaw ng kanyang mga papeles. Resume ni Althea Reyes. Naalala niya ang interview kahapon. Ang babaeng pumasok sa kanyang opisina na may halong kaba at tapang sa mga mata. Naalala niya ang sagot nito sa tanong niya tungkol sa 6 na taong nawala ito. I became a mother, sir. Hindi pagkainis ang naramdaman niya sa sagot na yon. Kundi gulat. Paghanga. Sa ilalim ng simpleng blouse at kaba, may apoy sa babaeng yon. Isang tapang na matagal na niyang hindi nakikita sa ibang tao, at lalong hindi na niya makita sa sarili niya. Ang tapang na harapin ang mundo nang walang itinatago. Kinuha niya ito hindi dahil sa awa. Kinuha niya ito dahil sa isang kakaibang kuryosidad. Tila ba gusto niyang makita kung ang apoy na yon ay totoo, o isa lang ningas na madaling mamamatay sa gitna ng pressure. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-umpisang mag-type. Ang proyektong pinakamahalaga sa Stellar Creations ngayon, ang grand launch ng Ascend Prime, isang bagong luxury condominium. Mahirap. Malaki ang budget. At sobrang higpit ng deadline. Ito ang proyektong magpapatunay o sisira sa isang project manager. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Ime Reyes, sabi niya sa kanyang isip. Tinapos niya ang email, in-attach ang lahat ng kailangang dokumento, at inilagay ang pangalan ni Althea Reyes sa to field. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang e-send. Sa kanyang screen, lumabas ang kumpirmasyon, your message has been sent. Para kay Marco, ito ay isang hamon. Isang pagsubok. Pero hindi niya alam na para sa babaeng makakatanggap ng email na yon, ang simpleng mensahe ay isang deklarasyon ng giyera.
Ang unang linggo ni Althea sa Stellar Creations Events ay parang isang bagyo. Ang Ascend Prime Project na ipinasa sa kanya ni Marco De Luca ay hindi lang isang proyekto, isa itong halimaw. Mula sa pag-aaral ng daan-daang pahina ng project brief, pakikipag-ugnayan sa mga suplado at mamahaling supplier, hanggang sa paggawa ng mga spreadsheet na tila walang katapusan, naramdaman ni Althea ang bigat ng bawat oras na lumilipas. Pero sa gitna ng pressure, may isang bagay na nabuhay sa loob niya, ang kanyang dating sarili. Ang Althea na kayang-kayang pamunuan ang kahit anong hamon. Mabilis, epesyente at malikhain. Sa bawat problemang lumitaw, may tatlo siyang solusyong nakahanda. Sa bawat tanong, may sagot siya. Pinatutunayan niya sa kanyang sarili, at lalo na sa lalaking umupo sa pinakamataas na opisina, na hindi siya isang pagkakamali. Ngunit ang bawat tagumpay niya ay may katapat na pader. At ang pader na yon ay may pangalan, Marco De Luca. I don't agree with this, malamig na sabi ni Marco sa gitna ng isang meeting. Ang daliri ay nakaturo sa isang item sa budget proposal na ginawa ni Althea. I custom-built interactive centerpiece. That's an unnecessary expense. Use one of our standard suppliers. Nasa loob sila ng conference room, silang dalawa lang. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Sir, with all due respect, git ni Althea, pilit na pinapakalma ang sarili. The theme of Ascend Prime is, cut above the rest. A standard, pre-made centerpiece will not convey that message. Niloy proposal is unique, it's memorable, and it's within the contingency fund. The contingency fund is for emergencies, Reyes, not for vanity projects, sagot ni Marco, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Stick to the plan. Stick to the budget. I want results, not expensive experiments. Napahigpit ang hawak ni Althea sa kanyang ballpen. This isn't an experiment, sir. This is how you create an experience. Iyon po ang trabaho natin. Tinitigan siya ni Marco ng ilang segundo, isang tingin na tila binabasa ang kaluluwa niya. Your company has been successful for years without your experiences. Just do as I say. At sa sinabing iyon, tumayo ito at lumabas ng silid, iniwan si Althea na nag-iisa kasama ang kanyang pagkadismaya at ang pakiramdam na tila binabangga niya ang isang pader na hindi kailanman guguho. Ganoon ang naging takbo ng mga araw nila. Puno ng sagutan, ng tensyon, ng mga email na maikli at walang emosyon. Hanggang sa isang gabi. 9:00 na ng gabi at silang dalawa na lang ang natitira sa kanilang palapag. Tinatapos ni Althea ang isang presentasyon nang mapansin niyang bukas pa ang ilaw sa opisina ni Marco. Maya-maya, lumabas ito, medyo gulo ang buhok at mas pagod ang itsura. Huminto ito sa tapat ng cubicle niya. You're still here, sabi nito, hindi isang tanong kundi isang obserbasyon. Kailangan ko pong tapusin to, sagot ni Althea, hindi tumitingin mula sa kanyang laptop. Tumahimik si Marco ng ilang saglit. Go home, Reyes, sabi nito sa wakas, pero may kakaiba sa tono nito. Mas malumanay. May bukas pa. Doon lang siya nag-angat ng tingin. Nakita niya ang lalim ng pagod sa mga mata nito. Hindi ang pagod ng isang siye, kundi pagod ng isang tao. May kailangan pa po akong sunduin, sir, mahinang sabi ni Althea. Ang anak ko po. Isang bahagyang pagbabago ang dumaan sa mukha ni Marco. Isang paglambot sa paligid ng kanyang bibig. Ako rin, bulong nito, halos hindi marinig. Being a single parent is a job that never ends, isn't it? Natigilan si Althea. Iyon ang unang pagkakataon na nagsalita ito bilang isang tao, hindi bilang isang boss. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang bahagi ng sarili niya sa kanya. Tumango na lang siya, hindi alam ang sasabihin. Good night, Althea, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, ginamit nito ang kanyang unang pangalan. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Naiwan si Althea na nakatulala, isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Marahil lang may tao sa likod ng halimaw na yon. Kinabukasan may bisita siya. Wow, ang ganda naman dito. Si Brenda, ang kanyang ate, ay pumasok sa opisina na may malaking ngiti sa labi. Inilibot nito ang tingin sa buong palapag, sa mga salaming pader, sa mga modernong kasangkapan, sa mga empleyadong abala. Ang sosyal. Talagang dito ka na nagtatrabaho. Ate, ngiti ni Althea. Sandali, ipagtitimpla kita ng kape.
Habang nagtitimpla si Althea sa pantry, nanatili si Brenda sa cubicle niya. Hinawakan nito ang kanyang swivel chair, hinaplos ang makinis na ibabaw ng kanyang mesa. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May isang bagay sa tingin nito, isang halo ng paghanga at inggit. Ang swerte mo naman, Thea, sabi ni Brenda nang makabalik si Althea. Imagine, pagkatapos ng lahat, napunta ka sa ganito. At ang boss mo, yung Marco De Luca. Nakita ko sa website nila. Ang gwapo, ha? At mukhang super yaman. Tumawa lang si Althea. Suplado naman. Sumimsim ng kape si Brenda, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Alam mo, Thea, masaya ako para sa'yo. Talagang masaya ako. Pero huminto ito, tila nag-aalangan. Sana lang mag-ingat ka sa mga mayayamang tulad niyan, Thea. Alam mo na. Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang isang dampi ng yelo sa balat ni Althea. Bigla, naalala niya si David. Ang mga pangako, ang sakit, ang pag-iwan. Nawala ang lahat ng pag-asang naramdaman niya kagabi. Tama ang ate niya. Kailangan niyang mag-ingat. Nang ihatid niya si Brenda sa elevator, niyakap siya nito ng mahigpit. Basta, nandito lang si ate, ha? Mag-ingat ka. Ngunit pagtalikod ni Althea, hindi niya nakita ang pagbabago sa mukha ng kanyang kapatid. Habang nag-iisa sa elevator, inilabas ni Brenda ang kanyang cellphone. Ang kaninang peking pag-aalala ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Binuksan niya ang kanyang social media API. Sa search bar, dahan-dahan niyang in-type ang isang pangalan. Merchodluce. Habang lumalabas ang mga resulta sa screen, isang mapanganib na ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Brenda. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hello, Ma'am Althea. Pasensya na po, pero kailangan niyo na pong sunduin si Liam. Medyo mataas po kasi ang lagnat niya. Ang boses ng guro ni Liam sa kabilang linya ay parang bombang sumabog sa tainga ni Althea. Agad siyang napahinto sa ginagawa. Lahat ng iniisip niya, ang budget, ang mga supplier, ang presentation para kay Marco, ay biglang naglaho. Lagnat po. Sige po, ma'am. Papunta na po ako, sabi niya, nanginginig ang boses. Nagpaalam siya sa kanyang team lead at mabilis na inayos ang gamit. Sa isip niya, kinakalkulan niya ang oras. 1 oras ang biyahe papuntang eskwelahan ni Liam. 1 oras pabalik. Paano ang trabaho niya? Pero mas nangingibabaw ang pag-aalala para sa anak. Nang dumaan siya sa may glass wall ng opisina ni Marco, nakita niyang nakatingin ito sa kanya, nakakunot ang noo. Hindi niya ito pinansin at nagmamadaling naglakad papuntang elevator. Ngunit bago pa man niya ito marating, narinig niya ang boses nito. Reyes. Where do you think you're going? Humarap si Althea, handa nang makipagtalo. May emergency po, sir. Kailangan kong sunduin ang anak ko. Inaasahan niyang makakarinig ng sermon o pagtutol. Ngunit sa halip, tinitigan lang siya ni Marco ng ilang segundo bago ito nagsalita. Where's his school? Sa Quezon City pa po. Muling tumahimik si Marco, tila nag-isip. Maya-maya, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Sinagot niya ito. Hello? Yes, baby. What? Okay. Don't see Roy. Daddy's on his way. Ibinalik nito ang telepono at ngayon may bakas ng pag-aalala sa mukha nito. And my daughter's nanny had an emergency. I need to pick her up too. Halika na. Po, naguguluhang tanong ni Althea. Sabay na tayo, sabi ni Marco, na para bang iyon ang pinakalohikal na bagay sa mundo. Lengway car will be faster. We'll pick up your son first. Walang nagawa si Althea kundi sumunod. Pagsakay nila sa mamahaling kotse ni Marco, ang awkward na katahimikan sa pagitan nila ay halos nakakabingi. Ito ang unang pagkakataon na magkasama sila sa labas ng opisina, sa isang sitwasyong hindi tungkol sa trabaho. Mabilis nilang narating ang eskwelahan ni Liam. Pagdating doon, sinalubong sila ng isang matamlay na bata na may mamasa-masang mga mata. Mommy, ni. Bulong ni Liam at yumakap ng mahigpit kay Althea. Binuhat niya ito. Ang init ng katawan ng anak ay nagpapatunay na mataas nga ang lagnat nito. Habang pabalik sila sa kotse, nakita ni Althea na may isa pang bata sa loob.
Isang magandang batang babae na may mahabang buhok at malalaking mata, nakatingin sa kanila ng may kuryosidad. Liam, this is Sophia. Sophia, this is Liam, pakilala ni Marco. Pagdating sa opisina, hindi alam ni Althea ang gagawin. Dinala ni Marco ang dalawang bata sa kanyang malawak na opisina. They can stay here, sabi nito. There's a sofa and they'll be comfortable. Sa una, magkahiwalay na nakaupo ang dalawang bata sa magkabilang dulo ng sofa. Si Liam, nakasandal sa ina, at si Sophia, nahihiyang nakatingin lang. Sophia, bigyan mo ng laruan si Liam, sabi ni Marco. Maingat na kinuha ni Sophia ang isa sa kanyang mga manika at inabot kay Liam. Ngumiti si Liam at inabot naman ang kanyang laruang robot. At sa isang iglap, ang yelo sa pagitan nila ay natunaw. Nagsimula silang maglaro, ang kanilang mga mahihinang tawa ay unti-unting pumuno sa tahimik na opisina. Napilitang mag-usap sina Althea at Marco habang pinagmamasdan ang mga anak. Hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa pagiging magulang. Mahilig talaga siya sa robot, sabi ni Althea, nakangiti. Si Sophia naman, kahit anong ibigay mo, basta kulay pink, sagot ni Marco, isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang labi. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Tungkol sa mga paboritong pagkain ng mga anak nila, sa mga kalokohan sa eskwela, sa hirap ng pagpapatulog sa gabi. Sa mga sandaling iyon, hindi sila boss at empleyado. Dalawa lang silang magulang na nagkakaintindihan. Maya-maya, may ginawang nakakatawang mukha si Liam. Hindi napigilan ni Althea at humalakhak siya ng malakas. Isang tawa na totoo, walang halong pag-iingat, at puno ng saya. Natigilan si Marco. Napatingin siya kay Althea. Sa loob ng ilang linggo, ang nakikita niya lang ay isang babaeng palaban, seryoso, at laging handa sa argumento. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Althea. Nakita niya kung paano nagliwanag ang buong mukha nito nang tumawa ito. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gumaan ang bakal na nakabalot sa kanyang puso. Nang maggagabi na, inalok ni Marco na ihatid sila. Thank you, sir, sabi ni Althea nang huminto ang kotse sa tapat ng kanilang apartment. Thank you po talaga sa lahat. Marco, sabi nito. Just call me Marco when we're not in the office. Ngumiti si Althea. Okay. Marco. Bago pa man makababa si Althea at ang inaantok na si Liam, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa likurang upuan. Daddy? Lumingon si Marco sa salamin. Yes, princess. Tumingin si Sophia mula kay Althea, papunta sa kanyang ama, at pabalik ulit kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng tanong. Daddy, can Tita Althea be my new mommy? Ang tanong ay lumutang sa hangin, simple at direkta, ngunit may bigat na parang isang malaking bato. Natahimik ang buong kotse. Si Marco ay natigilan sa manibela, ang mga kamay ay humigpit. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ang tanong ng anak niya ay parang isang matulis na patalim na tumusok sa sugat na pilit niyang itinatago. Napatingin siya kay Althea. Nakita niya ang gulat sa mukha nito, ang mga mata nito ay nanlalaki, at ang pamumula na unti-unting umakyat sa kanyang mga pisngi. Mabilis itong umiwas ng tingin, tila ba nahihiyang masaksihan ang pinakapribadong sandali ng pamilya De Luca. Anak, si Tita Althea ay kaibigan ni Daddy sa work, maingat na sagot ni Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. At may sarili siyang baby, si Liam. Pero, I like her, Daddy. And Liam is a friend na, malungkot na sabi ni Sophia. Hindi na alam ni Althea kung saan titingin. Ang sitwasyon ay naging napaka-awkward. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto ng kotse. Sige, Marco. Salamat ulit. Pasok na kami, sabi niya halos pabulong. Mabilis niyang kinalas ang seatbelt ni Liam at maingat itong binuhat. Althea, wait. Pero hindi na niya pinakinggan. Nagmamadali siyang pumasok sa gate ng kanilang apartment complex, yakap-yakap si Liam na tila ba ito ang kanyang kalasag mula sa isang sitwasyong hindi niya alam kung paano haharapin. Naiwan si Marco sa loob ng kotse, nakatingin sa daanang nilakaran ni Althea. Ang katahimikan ay mas mabigat ngayon kaysa kanina. Narinig niya ang mahinang pagsinghot mula sa likuran. Princess Ning. Sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Are you crying? I miss mommy, sabi ni Sophia sa pagitan ng mga hikbi. I want a mommy.
Bawat salita ni Sofia ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Marco. Ipinark niya ang kotse sa gilid ng daan, lumipat sa likod, at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. I know, baby. I know, bulong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Daddy misses her, too. So much. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng madilim na langit ng Quezon City, hindi siya ang makapangyarihang CEO ng Stellar Creations. Isa lang siyang biyudong ama, yakap ang kanyang umiiyak na anak, kapwa sila nangungulila, kapwa sila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala. At sa gitna ng kanilang kalungkutan, isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Marco. Ang imahe ng isang ngiti. Ang unang ngiti na nakita niya kay Althea. Isang ngiti na sa isang saglit ay nagbigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na mundo. Ngunit ang init na iyon ay mabilis na napalitan ng takot at pagkalito. Ang tanong ni Sofia ay gumising sa isang katotohanang pilit niyang iwinawaksi, na ang pagiging malapit niya kay Althea ay hindi lang simpleng pagkakaibigan. May panganib dito. Isang panganib na baka hindi pa siya handang harapin. Kinabukasan, pumasok si Althea sa opisina na may dalang kaba. Paano niya haharapin si Marco? Ang tanong ni Sofia ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi, nag-iwan ng halong hiya, at isang kakatwang kilig na pilit niyang iwinawaksi. Nagkunwari siyang abala sa kanyang mesa, iniiwasan ang direksyon ng opisina ng CEO. Ayaw niyang magtama ang kanilang mga paningin. Ngunit ang tadhana, o marahil si Marco, ay may ibang plano. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin at halos malaglag ang kanyang panga. Nakatayo roon si Marco, may hawak na 2 tasa ng kape. Inilapag nito ang isang tasa sa kanyang mesa. Kape, sabi lang nito, na para bang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Salamat, utal ni Althea, hindi makapaniwala. Sumandal si Marco sa gilid ng kanyang cubicle, hawak ang sariling tasa. So, we're not going to talk about what my daughter said, tanong nito, may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Namula si Althea. Let's stick to the project, sir. I mean, Marco. Tumawa si Marco, isang mahinang tawa na nagbigay ng kakaibang init sa dibdib ni Althea. Good idea. The presentation for Ascent Prime. I reviewed your latest draft. It's good. Very good. Ang simpleng papuring iyon ay mas matamis pa sa kape na iniinom niya. May mga idinagdag po akong ideas para sa centerpiece, sabi niya, biglang ganado. I'm listening. Ang pader sa pagitan nila, na dati parang gawa sa semento, ay tila naging salamin na lang. May distansya pa rin pero nakikita na nila ang isa't isa. Ang mga sumunod na araw ay naging magaan. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas madalas, hindi na laging tungkol sa trabaho. Nagkukumustahan sila tungkol sa kanilang mga anak. Nagbibiruan sila tungkol sa mga mahihirap na kliyente. Isang beses, nag-abot si Marco ng isang maliit na kahon ng donut. Para kay Liam, sabi nito, pero alam ni Althea na para rin sa kanya yon. Nagsimula siyang maniwala. Na marahil, hindi lahat ng mayaman at matagumpay na lalaki ay tulad ni David. Na marahil, may pag-asa pa para sa kanya. Na marahil, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay pwede ng unti-unting gibain. Isang gabi, umuwi siya na may ngiti sa labi, dala ang isang bagong pag-asa. Naabutan niya ang kanyang ate Brenda sa sala, nanonood ng habang hinihintay siya. Oh, mukhang maganda ang araw ng prinsesa, bati nito. Okay naman, ate, sabi ni Althea, hindi maitago ang saya. Alam mo, si Marco hindi na siya masyadong masungit. Mabait naman pala siya. Talaga, sabi ni Brenda, ipinapakita ang interes. Naku, I'm so happy for you, Thea. Sabi ko na nga ba Deserve mo yan. Ikinuwento ni Althea ang tungkol sa kape, sa donut, sa mga papuri nito sa trabaho niya. Habang nagsasalita siya, nakikinig si Brenda ng may ngiti. Ngunit ang ngiti ay peke, at sa likod nito ay isang isipang nagtatrabaho. Speaking of a good life. Biglang sabi ni Brenda, tila may naalala. Hay nako, Thea, di mo maniniwalaan kung sino ang nakita ko sa mall kanina. Sino? Si David. Si David Lim. Para itong isang kidlat na tumama sa dibdib ni Althea. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. David. Ang pangalan na yon. Parang lason na biglang kumalat sa buong sistema niya.
Ang lahat ng masasayang pakiramdam na dala niya pauwi ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng takot at sakit. Mukhang mayaman na siya, Dea, patuloy ni Brenda, hindi alintana, o marahil ay sinasadya, ang epekto ng kanyang mga salita. Nakamamahaling suit, may driver pa yata. Ang daming bitbit na shopping bags. Grabe, parang ibang tao na. Nakatitig lang si Althea sa kawalan. Ang imahe ni Marco na nag-aabot sa kanya ng kape ay biglang natabunan ng imahe ni David na tumatalikod sa kanya, iniiwan siyang mag-isa at wasak. Hoy, De! Okay ka lang, tanong ni Brenda, tinapik siya nito sa balikat. Iha! Naman, pilit ng ngiti ni Althea. Pagod lang siguro ako. Akyat na muna ako, ate. Umakyat siya sa kanyang kwarto, ang bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Napapikit siya ng mariin. Ang babala ng kanyang ate noong unang araw ay bumalik sa kanya, sana lang mag-ingat ka sa mga mayayamang tulad niyan. Si Marco mayaman. Matagumpay. Tulad ni David. Ang maliit na butil ng pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang nilukob ng mga damo ng pagdududa. Sa ibaba, nang masiguro ni Brenda na nasa kwarto na ang kapatid, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig at kalkulado. Nagbukas siya ng isang secure email app na hindi pamilyar. Nagtype siya ng isang bagong mensahe. Ang tatanggap, isang email address na matagal na niyang itinatago. Ang laman ng mensahe ay maikli lang, ngunit puno ng panganib. Subject, it's time. Nagsimula na ang plano. Malapit na siyang bumalik. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang e-send. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang bitag ay inilatag na. Ang taunang anibersaryo ng Stellar Creations Events ay ang pinakamalaking pagtitipon sa kalendaryo ng kumpanya. Ito ay isang gabi ng karangyaan, isang gabi para ipagdiwang ang tagumpay, at isang gabi kung saan ang lahat ay inaasahang maging pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. Para kay Marco, ito ay isang obligasyon. Isa pang gabi ng mga peking ngiti at mga walang katuturang pag-uusap. Ngunit sa taong ito may kakaiba. May isang bagay o isang tao siyang inaabangan. Nakatayo siya malapit sa entrance ng Grand Ballroom, kinakamayan ang mga mahahalagang bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa pinto. Hinihintay niya si Althea. Pagkatapos ng ilang linggo ng palitan ng kape, ng mga biruan, at ng mga kwentuhan tungkol sa kanilang mga anak, hindi na niya maikakaila ang epekto ng babae sa kanya. Dinudurog nito ang mga pader na matagal na niyang itinayo. Pinapapasok nito ang liwanag sa isang mundong matagal nang binalot ng dilim. At natatakot siya. Pero kasabay ng takot ay ang isang excitement na matagal na niyang hindi naramdaman. At pagkatapos nakita niya ito. Pumasok si Althea sa ballroom at sa isang saglit, para kay Marco, huminto ang mundo. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida na yakap ang kanyang katawan sa tamang mga lugar. Ang buhok nito ay nakapusod ng maluwag na may ilang hibla na nalaglag sa gilid ng kanyang mukha. Ang makeup nito ay simple lang, ngunit nagpapatingkad sa natural niyang ganda. Hindi siya ang pinakamarangya sa silid, ngunit para kay Marco, siya ang pinakamaliwanag na bituin. Naglakad dito papasok, medyo nahihiya, tila hindi sanay sa ganitong karangyaan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Marco, isang tunay at malawak na ngiti. At nakita niya kung paano nagliwanag ang mukha ni Althea bilang tugon. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Brenda. Nauna siyang dumating bilang I+1 ng kanyang kapatid. Kitang-kita niya ang lahat. Ang paghihintay sa mga mata ni Marco. Ang pagbabago sa ekspresyon nito nang makita si Althea. Ang palitan ng mga ngiti na tila may sarili silang mundo. Isang pamilyar na kirot ng inggit ang kumurot sa kanyang dibdib. Habang ang lahat ay nakatingin kay Althea, pakiramdam ni Brenda ay isa siyang anino na walang nakakapansin. Nang magsimula ang sayawan, nilapitan ni Marco si Althea. Emna Reyes, sabi nito, may mapaglarong tono. May I have this dance? Tumawa si Althea. Akala ko ba Marco na ang tawag ko sayo? Only when we're not in the office, sagot ni Marco, iniabot ang kanyang kamay. And right now, this is technically company event so, you're a new project manager who I'm asking for dance. Hinayaan ni Althea na kunin ni Marco ang kanyang kamay. Dinala siya nito sa gitna ng dance floor. Nang ipatong ni Marco ang kanyang kamay sa baywang ni Althea,
at hinawakan ng isa pa ang kamay nito, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Sumayaw sila sa saliw ng isang mabagal na musika. Hindi sila nag-uusap. Ang kanilang mga mata ang nag-uusap para sa kanila. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Sila na lang dalawa ang naroon. "You look beautiful tonight, Althea," bulong ni Marco. Namula si Althea. "Ikaw din. I mean, you look good." "Sir." Tumawa si Marco. Pagkatapos ng sayaw, dinala niya ito sa balkonahe, malayo sa ingay at sa mga mapanuring mata ng mga tao. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila, kasama ang libu-libong ilaw ng syudad sa ibaba. "Thank you," biglang sabi ni Althea. "For what?" "For everything. For the job. For the coffee. For being nice." Ngumiti si Marco. Tumingin siya sa mga mata ni Althea. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot. "Hindi ako nice, Althea," sabi niya, ang boses ay seryoso at malalim. "Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito." Huminga siya ng malalim, handa nang sabihin ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. "Simula nang mawala si Annalyn, isinara ko na ang sarili ko. Akala ko hindi na ulit ako eh." Hindi niya natapos ang sasabihin. Dahil sa sulok ng balkonahe, sa likod ng isang haligi, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Brenda. Hawak nito ang cellphone nito, nakatutok sa kanila. At sa isang kisap mata, nakita niya ang isang flash. Kinunan sila nito ng litrato. Ang sandali ay nabasag. Ang mahika ay naglaho. Kasabay nito, nagring ang telepono ni Marco. Kinuha niya ito, medyo inis sa istorbo. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello. This is Marco De Luca. Mr. De Luca. Good evening. My name is David Lim," sabi ng isang boses sa kabilang linya, isang boses na makinis at puno ng kumpiyansa. "I'm Dali of Lim Innovations. I was referred to you by a mutual acquaintance. I have a proposal. I'd like to arrange a meeting to discuss a potential partnership with Stellar Creations." Natigilan si Marco. Lim Innovations. Isa sa mga pinakamabilis na umangat na tech company ngayon. Ito ay isang malaking oportunidad. "Of course, Lim," sagot ni Marco, bumalik sa kanyang CEO mode. "The assistant will contact you tomorrow to set the schedule." Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya kay Althea, na nagtatakang nakatingin sa kanya. Ang init at romansa kanina ay napalitan ng kaba ng isang malaking business deal. "Sorry about that," sabi niya. "Important call." Ngumiti si Althea, ngunit pilit. "It's okay. Trabaho yan." Hindi nila alam na ang tawag na iyon at ang litratong kinuha ni Brenda ay 2 piraso ng isang masalimuot na bitag. Isang bitag na dahan-dahang isinasara sa kanilang dalawa. At ang gabi na dapat sana ay simula ng isang magandang bagay, ay naging simula ng kanilang pinakamalaking pagsubok. Lunes ng umaga. Ang buong opisina ng Stellar Creations Events ay abala. Ngunit ang pinakaabala sa lahat ay si Marco De Luca. "I want everyone on their game," sabi niya sa isang emergency meeting kasama ang lahat ng department heads. Ang boses niya ay puno ng excitement at otoridad. "Lim Innovations is a huge potential client. Dearly, David Lim will be here on Wednesday. I want a preliminary proposal ready then. Althea, you will lead this." Habang ang lahat ay nagpakita ng tuwa at determinasyon, si Althea ay parang binuhusan ng nagyayalong tubig. David Lim. Ang pangalan. Ang parehong pangalan na binanggit ng kanyang ate Brenda. Ang pangalan na pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Hindi. Hindi pwedeng maging siya. Napakaraming Lim sa mundo. Isang malaking koinsidensya lang ito. Pilit niyang sinasabi iyon sa sarili. Ngunit isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran, isang takot na hindi niya mapigilan. "Althea. Did you hear me?" tanong ni Marco, napansin ang kanyang pagkatulala. "Yes, sir," sagot niya, pilit na pinatatag ang boses. "I'm on it, Tay." Sinubukan niyang mag-focus. Inilibing niya ang sarili sa trabaho, sa pag-aaral tungkol sa Lim Innovations, sa pagbuo ng isang presentasyon na magpapakita kung gaano kahusay ang Stellar Creations. Ngunit sa bawat pag-type niya ng pangalan ng kumpanya,
ang apelyidong Lim ay tila isang multo na tumitingin sa kanya mula sa screen. Dumating ang Martes. Naramdaman ni Althea na parang may trangkaso siya. Ang stress at takot ay nagsisimula ng maningil sa kanyang katawan. Kinausap niya ang kanyang team lead. Pwede kaya akong mag-sick leave bukas? Tanong niya. Medyo masama ang pakiramdam ko. Bukas. Pero bukas ang meeting niyo kay Emma Lim, sagot ng kanyang kasama. At ikaw ang lead. Hinahanap ka ni Sir Marco. Alam niyang wala siyang takas. Ito na yon. Kailangan niyang harapin kung sino man ang David Lim na ito. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na isa lang itong masamang biro ng tadhana. Mayor Cools. Araw ng paghuhukom. Nakaupo si Althea sa loob ng pinakamalaking conference room ng kumpanya, katabi si Marco at ang iba pang mahahalagang miyembro ng team. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. He's here, anunsyo ng assistant ni Marco mula sa pinto. Lahat sila ay tumayo. Bumukas ang pinto. At pumasok ang kanyang pinakamasamang bangungot. Siya nga. Mas tumanda ng kaunti, mas naging formal sa kanyang mamahaling dark blue suit, ngunit siya pa rin. Ang parehong mukha. Ang parehong mayabang na ngiti. Ang parehong mga mata na minsan niyang minahal, at pagkatapos ay kinamuhian ng higit sa kahit ano. Si David Lim. Ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya, ang kanyang tiwala, ang kanyang pangarap, ang kanyang ideya, at iniwan siyang wasak. Natigilan si Althea. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga boses sa paligid niya ay naging isang mahinang ugong na lang. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni David. Naglakad dito papasok, kinamayan si Marco ng may kumpiyansa. Emma De Luca. The pleasure to finally meet you. The pleasure is all mine, Emma Lim, sagot ni Marco. Let me introduce you to my team. Isa-isang ipinakilala ni Marco ang mga kasama. At pagkatapos, dumating ang sandaling kinatatakutan ni Althea. And this is Althea Reyes, our lead project manager for this proposal. Dahan-dahang lumingon si David sa kanya. Ang ngiti nito ay lumawak. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Althea ang gulat sa mga mata nito, ngunit mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, pagkaaliw. Emma Reyes, sabi ni David, iniabot ang kamay. It's a surprise to see you here. Nanginginig na inabot ni Althea ang kamay nito. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay parang isang paso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Lim, sabi lang niya, ang boses ay halos hindi lumabas. Sa isang kilos na napakasoble, na tanging si Althea lang ang makakaintindi, kumindat si David sa kanya bago ito umupo. Isang kindat na nagsasabing, ako ang may kontrol dito. Nagsimula ang presentasyon. Si Althea, na dapat sanang manguna, ay hindi makapagsalita. Buti na lang at mabilis na sumalo ang isa niyang kasama. Habang nagsasalita ito, ang isip ni Althea ay nasa ibang lugar. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na akala niya ay naibaon na niya, ay bumalik lahat, mas matindi pa kaysa dati. Napansin ni Marco ang kanyang pananahimik. Tiningnan niya ito ng may pag-aalala, ngunit umiling lang si Althea. Sa buong meeting, si David ay isang perpektong kliyente. Magalang, matanong, at mukhang interesado. Ngunit sa bawat pagkakataon, nagsisingit ito ng mga salitang para kay Althea. I believe in long-term partnerships, sabi nito, nakatingin kay Marco pero ang dulo ng kanyang mata ay nasa kay Althea. I value loyalty and I know how to handle relationships from the past. Stellar Creations has a great reputation, sabi pa nito. But for me, the people are more important. The connections. Hindi ba, na Reyes? Natapos ang meeting. Nagpasalamat si David sa lahat. Habang papalabas na ito ng silid, huminto ito at bumaling kay Marco. Impressive team, Emma De Luca, sabi nito, may ngiti sa labi. Pagkatapos ay lumingon ito kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kahulugang nagpapakilabot sa kanya. I have a feeling this partnership will be very personal. Especially with Emma Reyes on the team. At sa huling mga salitang iyon, lumabas na ito ng silid, iniwan si Althea na nakatayo roon, nanginginig, at pakiramdam na ang sahig na tinatapakan niya ay anumang oras ay guguho. Ang nakaraan ay hindi lang bumalik. Ito ay bumalik para wasakin siya ulit.
Ang mga huling salita ni David Lim ay umalinggaw sa isipan ni Marco, katulad ng isang palaisipang hindi niya maintindihan. Personal. Anong ibig sabihin noon? Pagkaalis ni David, bumaling siya kay Althea. Ang babae ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, maputla ang mukha at tila wala sa sarili. Ang Althea na nakita niya, ang matapang at mahusay na project manager, ay biglang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng mukhang nakakita ng multo. Althea, tawag niya, lumapit. Are you okay? You were silent the entire meeting. Nag-angat ng tingin si Althea, ang mga mata nito ay puno ng gulo. Okay lang ako, sir. Medyo masama lang talaga ang pakiramdam ko. Kilala mo ba siya? Diretsong tanong ni Marco. Natigilan si Althea. Nakita ni Marco ang pag-iwas sa mga mata nito, ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. It's complicated, sagot nito, bago mabilis na umiwas. Excuse me, sir. I need to go to the washroom. Pinanood niya itong maglakad palayo. Ang sagot na, it's complicated, ay hindi nakatulong. Sa halip, mas lalo lang nitong binuksan ang pinto sa 1,000 tanong sa kanyang isipan. Ano ang koneksyon nila? Bakit ganun na lang ang epekto ni David Lim sa kanya? Ang pagdududa, na minsan ay naramdaman niya noong una niyang makilala si Althea, ay nagsimulang bumalik. Maliit lang, parang isang buto, pero nakatanim na. At ang butong iyon ay handang diligan ng isang taong naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Kinahapunan, habang nag-iisip si Marco sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Ang receptionist. Sir, may bisita po kayo. Brenda Reyes. She says it's urgent and it's about her sister, Althea. Kumunot ang noo ni Marco. Si Brenda. Ang kapatid ni Althea na nakita niya sa party. Let her in. Pumasok si Brenda sa kanyang opisina, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Umupo ito sa silyang nasa harap ng mesa ni Marco, tila nag-aalangan. Sir Marco, pasensya na po talaga sa abala, panimula nito. Pero nag-aalala po kasi ako para sa kapatid ko. What's this about, Lina Reyes? Tanong ni Marco, walang pasensya sa paligoy-ligoy. Tungkol po kay David Lim, sabi ni Brenda, at ang pangalan na yon ay agad na nakuha ang buong atensyon ni Marco. Nalaman ko po kasi na kliyente niyo siya. At hindi ko po alam kung tama tong ginagawa ko, pero bilang ate, kailangan kong protektahan si Dea. Huminga si Brenda ng malalim, na para bang naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Sir Marco, si David po ang unang pag-ibig ni Dea. Sila po ang magkasintahan noon, bago pa man dumating si Liam. Nakatitig lang si Marco, hinihintay ang kasunod. Ang pagmamahalan po nila grabe. Sobrang tindi, patuloy ni Brenda, bawat salita ay maingat na pinili para magtanim ng lason. Akala naming lahat sila na ang magkakatuluyan. Pero nagkahiwalay sila. Masakit po ang naging hiwalayan nila. At hanggang ngayon, sa tingin ko po, hindi pa rin nakaka-move on si Dea. What are you trying to say? Tanong ni Marco, ang boses ay malamig. Nag-aalala lang po ako na baka ginagamit lang ni Dea ang kumpanya nyo, sabi ni Brenda. Ang mga mata ay nagpapakita ng huwad na awa. Na baka ang pagpasok niya dito, ngayong alam niyang babalik si David ay hindi isang koinsidensya. Baka gusto niyang makaganti. O mas malala, baka gusto niyang makuha ulit si David. Upang patunayan ang kanyang mga salita, kinuha ni Brenda ang kanyang cellphone. Inilabas niya ang isang lumang litrato na matagal na niyang itinago. Isang litrato ni Althea at David noong mga mas bata pa sila, magkayakap sa isang beach, parehong nakangiti ng malapad, mukhang sobrang in love. Tingnan niyo po, sir. Ganyan po sila kasaya noon. Kinuha ni Marco ang cellphone. Tinitigan niya ang litrato. Ang ngiti ni Althea sa litrato masaya, walang pader, walang alinlangan. Ibang-iba sa babaeng kilala niya. At katabi nito, ang lalaking pumasok sa opisina niya kanina. Ang buto ng pagdududa sa isip ni Marco ay biglang diniligan. Nagsimula itong sumibol. Hindi ko po sinisiraan ang kapatid ko, sabi pa ni Brenda, na tila isang mahusay na aktres. Mahal na mahal ko po yon. Kaya nga po ako nandito. Natatakot po ako para sa kanya at para na rin po sa inyo. Pagkaalis ni Brenda, naiwan si Marco na tulala. Ang mga sinabi nito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi isang koinsidensya. Gusto niyang makaganti. Gusto niyang makuha ulit si David.
Ang mga sandali nila ni Althea, ang kape, ang sayaw, ang tawanan, ay biglang nabahiran ng ibang kulay. Lahat ba yon ay isang pagkukunwari? Isang palabas? Pumasok siya sa kanyang email. Sa kanyang inbox, nakita niya ang mga mensahe mula kay Althea. Mga report, mga update. Ngunit sa ilalim ng mga yon, may isang email na walang subject, galing sa isang hindi pamilyar na address. Ang email na natanggap niya pagkatapos ng party. Binuksan niya ito ulit. Isang litrato. Ang litrato nila ni Althea sa balkonahe, magkalapit, tila may ibinubulong sa isa't isa. At sa ilalim nito, ang tanong na gumugulo sa kanya. Ganyan ba siya sa lahat ng mayayamang lalaki? Dati, binaliwala niya ito bilang gawa ng isang taong naiinggit. Ngayon, sa konteksto ng mga sinabi ni Brenda, ang email ay nagkaroon ng bagong, mas masamang kahulugan. Sumandal si Marco sa kanyang silya, ang isip ay nasa gitna ng isang bagyo. Ang puso niya ay nagsasabing magtiwala. Ngunit ang ebidensya, ang mga salita, ang mga litrato lahat ay sumisigaw ng isang salita. Pagkakanulo. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng meeting kay David Lim ay parang isang mahabang, masamang panaginip para kay Althea. Ang init na nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Marco ay biglang nanlamig na parang isang apoy na biglang binuhusan ng yelo. Nawala na ang kape sa umaga. Nawala na ang mga ngiti sa pasilyo. Nawala na ang mga biruan. Ang mga email niya ay sinasagot nito sa paraang maikli at formal, laging nagtatapos sa "Regards, Marco De Luca, C." Bumalik sila sa pagiging Enna Reyes at Sir. Ngunit ngayon mas masakit. Dahil nakatikim na siya ng isang bagay na mas mainit at ang pagbabalik sa lamig ay halos hindi na niya makayanan. Anong nangyari? Tanong niya sa sarili ng paulit-ulit. Dahil ba kay David? Alam niyang iyon ang dahilan. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag ng isang sugat na halos 7 taon na niyang itinatago. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil kay David. Tila ginagawa nito ang lahat para iparamdam ang presensya nito. Nagpapadala ito ng mga bulaklak sa opisina na may kasamang card na nagsasabing "Tea for the whole team's success", pero alam ni Althea na para sa kanya yon. Tumatawag ito sa opisina at hinihiling na makausap si Enna Reyes para sa isang minor clarification na nauwi lang sa pagtatanong nito kung kamusta na siya. Isang hapon, habang pauwi na siya, hinarang siya nito sa parking lot ng gusali. "Dea, wait," sabi ni David, nakasandal sa isang mamahaling itim na kotse. "David, wala tayong dapat pag-usapan," sabi ni Althea, nagpatuloy sa paglalakad. Sumunod ito sa kanya. "Please, Dea. Alam kong nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Pero bata pa tayo noon. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon." Huminto si Althea at hinarap ito, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim. "Pangalawang pagkakataon? Para saan, David? Para sirain ulit ang buhay ko. Kinuha mo na ang lahat sa akin noon. Hindi ko hahayaang gawin mo ulit yon. Layuan mo ako. Layuan mo ang pamilya ko." Tinalikuran niya ito at naglakad palayo ng mabilis, iniwan si David na nakatayo roon, ang mukha ay nagpapakita ng inis sa unang pagkakataon. Pag-uwi niya, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na niya kayang mabuhay sa ganitong pagkalito at takot. Ang distansya ni Marco ay mas masakit pa kaysa sa presensya ni David. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit. Kahit gaano pa ito nakakahiya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang messages at hinanap ang pangalan ni Marco. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Nag-type siya. "Marco, kailangan nating mag-usap. Tungkol kay David. Tungkol sa lahat. Please hintayin mo ako mamayang gabi. Pagka-out ko, dadaan ako sa opisina mo." Pinindot niya ang e-send bago pa man siya magbago ng isip. 1 minuto. 2. 3. Walang sagot. Nagsimula ng manghina ang loob ni Althea. Ngunit pagkaraan ng 5 minuto, nag-vibrate ang telepono niya. Isang salita lang ang reply, "Okay." Ang simpleng salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Okay. Mag-uusap sila. Aayusin niya ito. Buong hapon, pilit niyang tinapos ang kanyang mga gawain. Ang isip ay nakatuon sa pag-uusap nila mamaya.
Hindi niya napansin na ang kanyang ate Brenda, na dumaan para kumustahin siya, ay nakita ang palitan nila ng text sa kanyang cellphone screen na saglit niyang iniwanan. Nang mag-aalas 7 ng gabi, nagsimula ng umuwi ang mga tao. Niligpit na ni Althea ang kanyang mga gamit. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, isang halo ng takot at pag-asa. Ito na ang huling pagkakataon niya. Naglakad siya papunta sa opisina ni Marco. Ang buong palapag ay tahimik na. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig. Nang malapit na siya, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Marco. May naririnig siyang mga boses mula sa loob. Isang boses ng babae humihikbi. "I'm so sorry, Marco," sabi ng boses. "Hindi ko sinasadyang manghimasok. Nag-aalala lang talaga ako para sa kanya. Ayokong makita siyang masaktan ulit." Kinilabutan si Althea. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses ng kanyang kapatid. Ang boses ni Brenda. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. At ang nakita niya ay isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Nakaupo si Brenda sa silyang nasa harap ng mesa ni Marco. Umiiyak ito. At si Marco, nakatayo sa tabi nito, nakatingin dito ng may halong awa at pagkalito. Nakapatong ang kamay ni Brenda sa braso ni Marco, na para bang humihingi ng suporta. "Natatakot ako na baka nagpapagamit lang siya kay David," patuloy ni Brenda sa pagitan ng mga hikbi. "At ikaw nadadamay ka. Ayokong isipin na baka saktan ka rin niya." Sa puntong iyon, itinulak ni Althea ang pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay nagpatigil sa lahat. Lumingon si Brenda, ang mga mata ay puno ng peking gulat, ang mga luha ay biglang natuyo. At si Marco lumingon ito sa kanya. At ang tingin sa mga mata nito ang tuluyang pumatay sa lahat ng pag-asa ni Althea. Wala na ang init. Wala na ang pag-aalala. Wala na ang paghanga. Ang tanging naroon ay isang malamig, nakakapasong tingin ng pagkadismaya. Isang tingin na tila ba tinitingnan siya nito bilang isang sinungaling, isang manggagamit. "Althea." Utal ni Brenda, mabilis na tumayo. "Nandito lang ako para paran." "Para ano, ate?" malamig na tanong ni Althea, ang mga mata ay nakapako kay Marco. "Para sirain ako." Hindi siya pinansin ni Marco. Tumingin ito mula sa kanya papunta kay Brenda, na para bang silang dalawa ang may problema at siya ay isang tagalabas lang. "I think you and your sister have a lot to talk about," sabi ni Marco, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Althea. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang mesa, dinampot ang ilang papeles, na para bang mas importante pa ang mga iyon, kaysa sa babaeng nakatayo sa harap niya na may nagdurugong puso. "We have nothing to discuss, Emma Reyes." Emma Reyes. Ang dalawang salitang iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang distansya. Ang formalidad. Ang pagtatapos. Naramdaman ni Althea ang pag-init ng kanyang mga mata. Puno ng luha, ngunit hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa galit. Galit sa kanyang kapatid. Galit kay David. At higit sa lahat, galit kay Marco. Galit dahil sa kabila ng lahat, umasa siyang paniniwalaan siya nito. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. "You know what? You're right," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Tumingin siya kay Marco, sa lalaking minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. "Wala nang tayong dapat pag-usapan. Dahil malinaw na. Nakapagdesisyon ka na. Hinusgahan mo na ako nang hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag." Bumaling siya kay Brenda, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, nagpapanggap na takot. "At ikaw, ate, sana isang araw, malaman mo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin." Tumalikod si Althea. Ang bawat hakbang papalayo ay isang pagsubok. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang ipilit ang katotohanan. Ngunit para saan pa? Ang hatol ay naibigay na. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, naramdaman niya ang pagbagsak ng unang butil ng luha sa kanyang pisngi. Sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Pagsakay niya sa elevator, humagulgol siya. Ang pinto ng elevator ay nagsara, itinatago siya mula sa mundong dumurog sa kanya, tulad ng pagsasara ng pinto sa huling pagkakataon na ibinigay niya para sa pag-ibig.
Sa loob ng opisina, naiwan si Marco na nakatayo, nakikinig sa papalayong tunog ng mga takong ni Althea. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Ang sakit sa mga mata ni Althea, hindi iyon peke. At sa unang pagkakataon mula nang kausapin siya ni Brenda, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan, isang tanong na kinatakutan niyang sagutin. Paano kung nagkamali ako? Nakatayo si Althea sa harap ng nakasarang pinto ng opisina ni Marco. Ang mga salitang, "We have nothing to discuss," Ime Reyes, ay umuugong sa kanyang tainga, isang hatol na walang apelasyon. Sa isang saglit, gusto niyang tumakbo, magtago, at umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Pero isang bagay ang pumigil sa kanya. Galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Dahan-dahan siyang lumingon. Naglakad siya pabalik sa loob ng opisina, ang bawat hakbang ay matatag at may bigat. Nag-angat ng tingin si Marco mula sa mga papel na pinagkukunwarian niyang binabasa. Nagulat ito nang makita siyang bumalik. Si Brenda naman ay tila daga na corner, ang peking pag-aalala ay napalitan ng tunay na takot. Alam mo kung ano ang nakakatawa sa lahat ng ito, panimula ni Althea, ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Marco. Ang nakakatawa ay sa isang saglit, naniwala ako. Naniwala akong iba ka. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Naniwala akong sa likod ng mamahaling sweet at malamig na tingin, may puso dyan. May isang taong nakakaintindi kung ano ang pakiramdam na mag-isa. Pero nagkamali pala ako. Althea, stop it, mahinang sabi ni Marco, ngunit hindi siya natinag. Hindi. Makikinig ka, sigaw niya, ang lahat ng pinigilang emosyon ay biglang bumuhos. Ang kailangan ko lang ay pagkatiwalaan mo ako. Isang beses lang. Ang kailangan ko lang ay tanungin mo ako, tingnan mo ako sa mata, at bigyan mo ako ng pagkakataong sabihin ang katotohanan. Pero ano ang ginawa mo? Nakinig ka sa kanya. Itinuro niya si Brenda na napaurong. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang paghikbi. Alam mo ba kung gaano kasakit na ang taong nagsimula ka ng pagbuksan ng puso mo, ay siya pa ang unang-unang magsasara ng pinto sa mukha mo? How can sagot ni Marco, sa wakas ay nagsalita, ang boses ay matigas ngunit may bahid ng pagkalito. How can when everything points to a lie? Your past, his sudden appearance, your sister's warnings, what am I supposed to believe? You were supposed to believe me, sigaw ni Althea, at sa pagkakataong iyon, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero huli na ang lahat. Mabilis siyang lumapit sa mesa ni Marco. Kumuha siya ng isang blankong papel at ng panulat. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang tatlong salita, I dare resigning. Inilapag niya ito sa mesa ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi ko kailangan ng trabahong ito kung ang kapalit ay ang aking dignidad. Tinalikuran niya sila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon pa. Ang biyahe pauwi ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa bintana ng taxi, ngunit para kay Althea, ang mundo ay nagdilim. Wala siyang maramdaman kundi isang malawak at nakakabinging kawalan. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya si Brenda sa sala, naglilipat-lipat ng channel sa Lee na para bang walang nangyari. Dea, nakauwi ka na pa. Bakit? Putol ni Althea, ang boses ay walang buhay. Huminto si Brenda sa ginagawa. Anong bakit? Bakit mo ginawa to sa akin, ate? Tanong ni Althea, ang mga mata ay nakatitig sa kapatid. Anong ginawa ko sa'yo? Bakit kailangan mo akong sirain ng ganito? Kapatid mo ako. Tumayo si Brenda, ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis. Ginawa. Wala akong ginawa. Pinoprotektahan lang kita. Ayokong makita kang nagpapakatanga ulit sa isang lalaki. Pasalamat ka pa nga at may ate kang tulad ko. Ang mga salita ni Brenda ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Nakita ni Althea ang katotohanan. Walang pagsisisi. Walang awa. Hindi kita kailangan, mahinang sabi ni Althea, bawat salita ay may bigat. Umiling siya at tinalikuran na ito. Wala nang silbi ang pakikipag-usap. Umakyat siya sa kanyang kwarto. Ang tanging kanlungan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob ng kama, mahimbing na natutulog si Liam, ang kanyang anghel, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ng kanyang ina. Umupo si Althea sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng anak.
At doon, sa katahimikan ng gabi, sa tabi ng natutulog niyang anak, naramdaman niya ang pagguho ng lahat. Wasak. Iyon ang salitang naglalarawan sa kanya. Wasak ang kanyang puso. Wasak ang kanyang tiwala. Wasak ang kanyang pag-asa. Humiga siya sa tabi ni Liam, niyakap ito ng mahigpit, at umiyak ng walang tunog, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa sakit. Pakiramdam niya, nag-iisa na lang talaga siya sa mundo. Samantala, sa tuktok ng isang mataas na gusali sa Yis, nakaupo si Marco sa kanyang madilim na opisina. Nasa harap niya ang papel na may sulat kamay ni Althea. "I'm resigning." Ang mga salita ni Althea, ang sakit sa mga mata nito, ay hindi niya maalis sa kanyang isipan. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi tugma. Inis na binuksan niya ang kanyang computer. Naalala niya ang sinabi ng security na may nangyaring komosyon sa parking lot kaninang hapon. Hinanap niya ang oras at petsa at pinanood ang CCTV footage. Sa screen, nakita niya si Althea na naglalakad. At si David Lim na humaharang dito. Malinaw na nag-uusap sila. Pagkatapos, malinaw niyang nakita kung paano tinalikuran ni Althea si David. Ngunit humabol ito at hinawakan si Althea sa braso. At ang sumunod na nakita ni Marco ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Itinulak ni Althea ang kamay ni David. Hindi isang marahang tulak. Isang tulak na puno ng galit at pagtanggi. Nakita niya ang galit sa mukha ni Althea bago ito mabilis na naglakad palayo. Hindi iyon ang kilos ng isang babaeng gustong bumalik sa isang lalaki. Iyon ang kilos ng isang babaeng gustong tumakas. Sumandal si Marco sa kanyang silya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pakiramdam na nakagawa siya ng isang napakalaki, at marahil ay hindi na maitatamang pagkakamali. Ang imahe ni Althea na buong tapang na itinutulak si David Lim sa CCTV footage ay parang isang dagang bumubulong sa isipan ni Marco. Isang bulong na nagsasabing may mali. May mali sa kwento. Ang sa loob niya, ang taong sanay mag-analisa ng mga katotohanan at hindi ng mga sabi-sabi, ay biglang nabuhay. Hindi na siya ang lalaking nalilito sa pag-ibig. Siya na ulit si Marco De Luca, ang taong hindi papayag na maloko. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang executive assistant, si Leo. "Leo, I need you to do something for me." Off the record, sabi ni Marco, ang boses ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. "I need you to dig up everything you can find on David Lim. And his connection to Althea Reyes. Everything. I want it on my desk in the morning." Kinabukasan, gaya ng inaasahan, isang manipis na folder ang naghihintay kay Marco. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga corporate records ni David Lim. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang nasa ilalim noon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kopya ng isang legal na dokumento mula halos 7 taon na ang nakalipas. Isang reklamo. Intellectual property theft. Ang nagsasakdal, Althea Reyes. Ang isinasakdal, David C. Lim. Nakasaad sa reklamo na ang buong konsepto ng unang matagumpay na tech startup ni David, isang ideya na nagpasimula ng kanyang yaman, ay orihinal na binuo ni Althea. May mga kopya ng mga email, mga business plan na may pangalan ni Althea. Ang ebidensya ay malinaw. Ngunit ang kaso ay hindi natuloy. May isa pang dokumento, isang affidavit of desistance. Isang sulat mula kay Althea na binabawi ang kaso. Ang petsa ng sulat ay 2 linggo pagkatapos niyang malaman na buntis siya. Isang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib, hindi ito ang bigat ng galit, kundi ang bigat ng pagsisisi. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang 6 na taong gap sa resume ni Althea. Ang pader na itinayo nito sa paligid niya. Ang sakit sa mga mata nito nang makita si David. Ang tapang nito na harapin siya noong unang araw. Hindi niya ito hinusgahan dahil lang sa isang kasinungalingan, hinusgahan niya ito sa gitna ng pinakamasakit nitong katotohanan. At si Brenda ang kapatid na nagkunwaring nag-aalala. Siya ang ahas. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagsisisi. Kung kasinungalingan ang gusto nila, kasinungalingan ang ibibigay niya. Tinawagan niya si Brenda. "Brenda," sabi niya, pinipilit na maging magiliw ang tono. "It's Marco. Just want to thank you. You were right about everything. In fact, I'm about to finalize the deal with Emma Lim. I want you to be here."
Bilang pasasalamat ko sa iyo sa pagbubukas ng mga mata ko. Narinig niya ang tuwa sa boses ni Brenda. Talaga, Sir Marco. CJ. Papunta na ako. Sunod niyang tinawagan si David Lim. David, Marco here. Let's sign the papers. Come to my office this afternoon. And let's celebrate. Nang hapong iyon, muling nagtipon ang tatlo sa conference room. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marco ang may kontrol. Pumasok si David na mayabang ang dating, ngiting tagumpay. Si Brenda naman ay nakangiti ng malapad, tila reyna na nanalo sa isang digmaan. So, shall we sign? Tanong ni David, handa nang kunin ang panulat. In a moment, sabi ni Marco, sumandal sa kanyang silya. Ngumiti siya. Just want to say this has been very enlightening experience. I've learned so much about trust. About loyalty. Tumingin siya kay Brenda. I have to thank you, Brenda. Kung hindi dahil sa'yo, baka nabulag ako ng you know. You were just protecting your sister. Namula si Brenda sa tuwa. Ganoon po talaga, sir. Pamilya, eh. Yes. Pamilya, ulit ni Marco. Tumingin siya kay David. And you, David? I admire your ambition. To get what you want, no matter who you step on, even people from the past. Ngumisi si David, inakalang isa itong papuri. Business is business, Marco. Alde was always ambitious. But she was naive. She needed someone with real vision to make her ideas work. So you admit it, mahinang sabi ni Marco. The idea was hers. Natigilan si David. At ikaw, Brenda, patuloy ni Marco, ang boses ay nagsisimula ng manlamig. Bakit mo ginawa yon? Dahil ba sa pag-aalala? O dahil sa inggit? Ang ngiti ni Brenda ay naglaho, napalitan ng depensa. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam kung bakit ganyan ka sa kapatid mo, sigaw ni David, biglang binalingan si Brenda. Sinabi ko sa'yo, akitin mo lang si Marco, ilayo mo kay Althea. Hindi ko sinabing isama mo ako sa gulo. Ako pa ang sinisisi mo ngayon, ganting sigaw ni Brenda, ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na. Dapat lang sa kanya yan. Palagi na lang siyang bida. Siya ang maganda, siya ang matalino. Kahit anong gawin ko, anino lang niya ako. Dapat lang na maranasan niyang masira. Sa gitna ng kanilang sigawan, dahan-dahang inilabas ni Marco mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang maliit, itim na digital recorder. Pinindot niya ang isang buton. Ang maliit na ilaw na pula ay naging berde, hudyat na tumigil na ito sa pag-record. Biglang tumahimik ang buong silid. Si David at Brenda ay napatingin sa recorder. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Malamig. Mapanganib. The deal is off, sabi niya, ang boses ay matigas na parang bato. And I have everything I need. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Kinuha niya ang recorder at mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang dalawang traidor sa kanilang sariling, nilikhang impyerno. Ang tanging nasa isip niya ay si Althea. Kailangan niyang makarating dito. Kailangan nitong malaman ang katotohanan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang bawat pulang ilaw sa traffic ay isang torture. Ang bawat segundo ay isang pag-aaksaya. Sa wakas, narating niya ang apartment complex ni Althea. Nagmamadali siyang bumaba. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang recorder, ang kanyang ebidensya, ang kanyang pag-asa. Ngunit pagdating niya sa tapat ng gate, isang tanawin ang nagpatigil sa kanyang mundo. Si Althea. At si Liam. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada. At sa tabi nila, dalawang malaking maleta. Tila may hinihintay silang taxi. Tila aalis na sila. Tila huli na siya. Althea. Ang sigaw ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng hapon. Napalingon si Althea, ang mukha ay nagpapakita ng gulat at pagod. Si Liam naman, na kanina'y abala sa paglalaro, ay napahawak sa kamay ng kanyang ina. Nagmamadaling tumawid ng kalsada si Marco. Huminto siya sa harap ni Althea, habol ang kanyang hininga, ang puso ay kumakabog hindi lang dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa takot na baka huli na ang lahat. Saan ka pupunta? Tanong niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Aalis, simpleng sagot ni Althea, ang mga mata ay walang emosyon. Magsisimula ulit.
Malayo dito. Malayo sa inyong lahat. Huwag. Please, huwag ka munang umalis, pakiusap ni Marco. Pakinggan mo muna ako. May kailangan kang malaman. Umiling si Althea. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Nasabi mo na ang lahat. At narinig ko na. Hindi pa, git ni Marco. Hindi mo pa naririnig ang katotohanan. Walang sinasabi, itinaas niya ang digital recorder. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap, humihingi ng isang huling pagkakataon. Nakita ni Althea ang sinseridad, ang bigat ng pagsisisi sa mga mata nito. Nag-alinlangan siya. Pinindot ni Marco ang G-play. Sa una, boses lang ni Marco ang narinig. Pagkatapos ay ang boses ni David. At pagkatapos ang boses ng kanyang ate. Habang tumatagal ang recording, ang bawat salita ay parang isang kutsilyong tumatarok sa puso ni Althea. Dapat lang sa kanya yan. Palagi na lang siyang bida. Siya ang maganda, siya ang matalino. Kahit anong gawin ko, anino lang niya ako. Ang mga salita ni Brenda. Ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang katotohanan na ang sarili niyang kapatid, ang sarili niyang kadugo, ang may kagagawan ng lahat. Napayuko si Althea, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Luha hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng kalayaan. Tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Nang matapos ang recording, ibinaba ni Marco ang kanyang kamay. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Althea. Patawarin mo ako, basag na sabi ni Marco. Naging tanga ako. Naging duwag. Hinayaan kong lamunin ako ng pagdududa. Hinayaan kong sirain ng mga kasinungalingan nila ang tiwalang sinimulan nating buuin. Huminga siya ng malalim. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Alam kong wala ako sa lugar para humingi noon. Hinihiling ko lang na malaman mong naniniwala ako sa iyo. Ngayon at mula ngayon. Tumingala si Althea, ang mukha ay basang-basa ng luha. Tinitigan niya si Marco. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya, binuhat ang isa sa mga maleta. Dea. Kailangan ko ng oras, Marco, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan kong hanapin ulit kung sino ako nang wala ang galit, nang wala ang sakit. Naintindihan ni Marco. Tumango siya. Iyon ang pinakamasakit na pagtanggap na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang pagtanggap na kailangan niyang hayaan itong umalis. Pinanood niya siyang sumakay sa isang taxi kasama si Liam. Habang papalayo ang sasakyan, pakiramdam niya ay isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang sumama rito. Lumipas ang ilang linggo. Ang opisina ay naging mas tahimik. Ang buhay ay nagpatuloy, ngunit para kay Marco may kulang. Isang malaking kulang. Ang deal kay David Lim ay ibinasura. Si Brenda ay hindi na niya muling nakita o narinig pa. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang mga papel, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Althea Reyes. Agad niya itong sinagot, ang puso ay kumakabog. Hello. Hi, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na mas magaan, mas payapa. Kamusta na si Sofia? Nag-usap sila. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kasalukuyan. Tungkol sa kanilang mga anak. Tungkol sa mga simpleng bagay. Sa pagtatapos ng tawag, sinabi ni Althea, nasa park kami ni Liam sa Sabado. Kung gusto niyong sumunod ni Sofia. Dumating ang Sabado. Ang araw ay maganda at maliwanag. Sa isang malawak na damuhan sa parke, naglalaro ang dalawang bata, si Liam at si Sofia. Ang kanilang mga tawa ay sumasama sa ihip ng hangin. Magkasama nilang pinapalipad ang isang saranggola, ang mga tali nito ay pinagsama. Sa ilalim ng isang puno, sa isang picnic blanket, nakaupo sina Althea at Marco. Magkahiwalay, may sapat na distansya sa pagitan nila, ngunit parehong nakatingin sa iisang direksyon, sa kanilang mga anak. Ngumiti si Althea. Isang tunay, payapang ngiti. Sabi ni Liam, mas masaya raw magpalipad ng saranggola kapag dalawa kayo. Tumingin si Marco sa kanya. Nakita niya ang babaeng minahal niya, ngunit may bago sa kanya. Mas matatag. Mas buo.
Isang babaeng natutong paghilumin ang sarili niyang mga sugat. Tama si Liam, sagot ni Marco, ngumiti rin. Hindi sila nagmadali. Walang mga pangako. Walang mga deklarasyon. Ang naroon lang ay isang tahimik na pag-unawa. Isang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan, at isang pag-asa para sa hinaharap. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang saranggola ay patuloy na lumilipad ng mataas sa kalangitan. Ang kanilang pag-ibig, tulad ng saranggola, ay dumaan sa isang malakas na bagyo. Naputol. Nasira. Ngunit ngayon, sa tulong ng tiwala at pagpapatawad, muli itong pinagdugtong. At sa pagkakataong ito, handa na silang paliparin itong muli, nang magkasama, mas mataas at mas matatag kaysa dati. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay ngayon palang nagsisimula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at muling pagtitiwala nina Althea at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa pagsulat ko ng kanilang kwento, naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsubok ni Althea, ang pader na itinayo ni Marco sa kanyang puso, at ang sakit na dulot ng pagkakanulo at pagdududa. Sila ay naging mga tunay na kaibigan na sinamahan ko, at sinamahan nyo sa kanilang pagbangon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa matapang na pagtanggap sa isang taong may hindi perpektong nakaraan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas mula sa ating mga sugat upang magmahal ng mas buo at mas totoo. Ito rin ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa mga taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili, sa ating mga pagkakamali. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw kinabukasan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na inyong napulot? Saang eksena kayo pinakakinilig, nainis, o naluha? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon na patuloy na bumubuhay sa mga kwentong tulad nito. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa inyong puso. Hanggang sa ating susunod na kwentong magpapatibok ng ating mga damdamin.